So yun, ganun kahaba pa. At saka ganun doon kahaba. Yan yan. Yan, ganun kahaba po guys. Pero safe naman pag tumawid dito, safe naman. Guys, dito kami ngayon sa Damiris Hills. From Estancia to Haniway is about almost 2.5 hours. Passing Lemerilo Hilo. So, dito kami. Kung gusto nyo guys makita yung para sa bahay nyo na tanim, nagkakahalaga ng 27,551. Ito po yung pinakamalaking badyang plant na nakikita dito sa Haniway. Dito kami. See kung gaano kalaki to. Yan, as in super laki po. Yan. So guys, dito nga sa Damiris Hills sa Haniway, may mga pools sila na marirentahan dito. Bali, pag ang entrance fee is 100 pesos per person. Discounted naman yung seniors citizen. Tapos makikita nyo yung mga pool, marami yan dyan. Iba naman yung bayad sa pool. Maganda dito yung kalikasan ng kapaligiran. Makikita nyo naman sa video na napaka-relaxing po. Pwede kayong mag-tour sa loob, libutin yung buong Damiris Hills. Kasi habang naglalakad kayo, parang nag-exercise na rin kasi may mga pababa at may mga paakyat na mga daan nila. Pero lahat naman ng dinadaanan nyo is safe and simentado naman po, no? So ito yung pinaka maganda dito, no? May mga ATV din sila na pinaparentahan kung gusto nyo mag off-road tour sa kanilang lugar. Hey, hi to my vlog. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Go. Dito guys, may mga plantation sila na konti, no? Mga maliliit na mga dwarf na mga mangga. At dito may playground sila para sa mga bata kung sakaling gusto magpa-slide. Pero maliit lang yan. Yan nasa picture yung nakikita nyo. Itong way na to is papunta sa clubhouse nila. Nandun din yung hotels nila na medyo high-end yung mga rooms. At ganoon din yung clubhouse. Maganda din doon. May pool din doon banda. Ito yung pool guys dito sa may clubhouse nila na medyo high-end. Yung nakikita nyo guys is yung hotel nila sa mga nag-overnight dyan. Sa zipline naman, yung zipline nila is mahaba ito. Ito yung pinaka starting point ng zipline nila. Papunta yan doon sa may kabilang bundok. Safe naman yung mga procedures nila dyan. May mga kois sila dito na mga isda. As in malalaki talaga guys. Parang maaliw ka nga kung ikay manunood dito sa mga fish pond nila na may mga kois. Ito naman is papunta ng Canopy Walk. Sa Canopy Walk naman is dadaan ka sa may plantation ng kanilang papaya. Ito parang palayan ito guys, no? May papaya sa left side. And then palaya naman sa right side. So
ito ay napaka-challenging din kasi kailangan mo dito ng konting resistensya ba kung sakali na ikay pumunta ng canopy walk, kasi maglalakad ka yata ng mga almost 600 meters yata papunta doon na maabot mo yung pinakatulay na hanging bridge nila, o sinasabi nila yung canopy bridge o canopy walk na sinasabi nila. So yun, tingnan natin yung daan doon. Subaybayan nyo yung video na to para malaman nyo kung gaano ka-challenging yung papunta doon sa may canopy walk. So sa ngayon is nilalakad namin, dadaan kami ngayon dito sa parang gubat. Sabihin ko ng parang gubat, no, kasi napapalibutan ng mga puno, may mga konting mga kawayan, then parang sa loob ka talaga ng gubat. So ito guys, naabot namin yung parang station ng entry ng canopy walk or yung hanging bridge nila. So dadaan kami dito ngayon sa loob ng mga kakahuyan. So talagang isang tao lang yung passageway nila na parang pwede madaanan isang tao, kasi hindi naman pwede dito makaabot yung mga ATV nila na mga sasakyan, kasi pataas ito ng pataas ang lalakarin nyo. Kaya pag pumunta dito, kailangan din magdala kayo ng tubig or naka-shorts kayo or nakasapatos, kasi ang dadaanan nyo is parang madulas konti siguro pag umuulan dito. So kailangan konting ingat din papunta ron. Dito na kami ngayon sa may gitna ng gubat. Siguro mga nalakad namin is mga 400 meters from doon kanina sa may palayan. Nilalakad namin. Ito ay paakyat pa ng paakyat, no. Ang daanan nila may pag medyo paakyat, meron naman mga steps na parang nilagay nila na para maapakan yung pataas. So kailangan lang konting ingat at tiyaga lang hanggang sa maabot yung hanging bridge nila doon sa may dulo. Dito sa area to guys, makikita nyo is itong area na to is may malalim na bangin. Sin malalim yan, matirik yung ilalim yan dito na area na to. So abutan na mo yung ilaliman yan, yung patag, kumbaga mga taniman. Dito na kami ngayon sa entry kung saan papasok na kami sa hanging bridge. Ayun po, nakikita nyo po yung wife ko tsaka yung anak ko nandun sa may entry ng hanging bridge. Yan, dito na kami. Bago yun pumasok ng hanging bridge, may mga paalala silang makikita dyan sa may side ng bridge. Anong capacity ng bridge, kung ano. Nakalagay doon 5 persons only sa bawat tawid sa bridge. Pero umabot kami ng 20 persons dito sa bridge na to na tumawid. Nandun na yung iba sa may bandang dulo, yung iba sa may bandang gitna.
So kaya more than 10 yata pwede, pero umabot kami ng 20 dito, 20 persons na tumatawid. Pero doon sa kanilang notice doon sa bago umakyat dito sa bridge is 5 persons only. So maganda rin na sundin yung paalala nila para rin sa safety ninyo at para na rin sa kapakanan ninyong lahat dito na tumatawid na. Kung first timer ka sa pagtawid sa bridge na to, masasabi mo na parang nakakatakot ba kasi gumagalaw-galaw yung bridge na ito, pero tingnan nyo, napaka safe naman ng bridge na to na. Kung makikita nyo guys, yung hawakan na yan na hinawakan ng wife ko is cable wire yan. Galvanized cable wire. O siguro stainless pa nga. Siguro. At yung ilalim yan, yung good wood yan yung inaapakan. Tapos may support yan ng mga cable wires din na galvanized. Hindi siya basta-basta guys mapuputol kasi kumbaga weatherproof yung kable na to, hindi kinakalawang, mapainit man ulan, kasi kailangan talagang yan talaga ang magiging kable na pang support nila dyan for the safety sa mga tumatawid. So nandito pa lang kami ngayon sa starting point ng bridge, no, at subaybayan nyo hanggang ang video na to hanggang sa doon sa may dulo po, kasi para malaman nyo kung gaano kahaba at gaano ka-challenging yung pagtawid dito, lalo na pag first timer ka. So guys, nakikita nyo, ganun pa kahaba yung tatawarin namin. Nasa 250, almost 300 meters yung haba ng tulay na to guys. So nakikita nyo, may mga cable wires nga dito sa may side. Cable wires yung hawakan at cable wire yung support na yan. Yan, good wood yung mga kahoy. Hindi basta-basta mauuga to or mapuputol kasi yun nga, well maintained man nila din nila yung mga wirings dito, mga cable wires dito, tsaka may lambat na sa may side para sa safety ng lahat, na hindi kayo basta-basta malulula or mahulog. At kung mahulog man yung mga gamit na mga bag, malamang imposible na mahulog dito unless lang yung itatapon nyo sa loob ng lambat. Pero pag dito lang sa loob, kung may mahulog na mga bag nyo or mga ganon, cellphone siguro pwede masisave dito kasi may lambat from side and then sa down. So konting ingat lang sa pagtawid dito, ang mga gamit ingatan at laging hinahawakan ng maayos. May bag kayo dapat para hindi sagabal sa inyong pagtawid dito guys.
So ito na nga, nasa end point na kami ng hanging bridge at patapos na ang 250 meters walk namin dito sa canopy or yung hanging bridge na to. So mission accomplished guys. Medyo nakakatakot, umaalog-alog sa gitna, pero sulit naman. Talagang masasabi mo sa sarili mo na mission accomplished ba, kumbaga. Pagbaba mo sa hanging bridge, may platform dito na pwede rin kayo magpa-picture or pwede kayo magpahinga ang pagtawid ninyo ng bridge. So yan, konting picture. At pag pababa yan, pabalik na rin yan doon sa main point nila o yung pinaka-resort nila doon. So dadaan pa rin kayo sa mga kakahuyan at palayan. Yung dinaanan nyo is other side lang yun. Yung dinaanan namin sa umpisa is other side lang yun sa dadaanan namin pabalik papunta doon sa resort. So guys, tayo lang pumunta dito sa Damirisel sa Niway, and paki-subscribe na rin ang channel namin at paki-click na rin ang bell button para lagi kayong updated sa susunod naming adventure. Maraming salamat guys, and have a good day sa inyong lahat.